Dating Pangulong Duterte mananatili sa kulungan ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. May mga nagbunyi. Totoo may magpapasko sa The Hague, si Duterte yon. Yes. At meron namang mga natulala at natahimik, lalo na ang mga supporters ni Pangulong Duterte. Malungkot, siyempre, depressed. Ang tatlong grounds na nireject ng ICC, himayin natin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Limpak-limpak na salapi aabot sa 110 million pesos. Sinoli sa gobyerno ni dating Public Works District Engineer Henry Alcantara. May bagong videong inilabas si Pangulong Bongbong Marcos. Mga helicopter at eroplano ni Zaldico itinatago raw ng dating kongresista sa Malaysia at Singapore. Sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Mga grupo magproprotesta sa linggo, kasado na. Babala ng Department of National Defense, posibleng aresto ng mga mananawagan ng destabilisasyon. Sa gitna niyan, Pangulong Bongbong Marcos nagapunan kasama mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. 500 pesos kasya na raw pambili ng Noche Buena para sa isang pamilya ayon sa DTI. Tanong ng isang kongresista, saang planeta yan kasya? Trahedya sa Hong Kong. Mga namatay sa sunog, pumalo na sa higit 100. Kabilang isang bomberong ikakasalasana sa susunod na buwan. At Willie Revillame, magbabalik kapatid. Muling maghahatid ng saya at papremyo sa bagong game show na Milyonaryo. Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court or ICC sa The Hague, Netherlands. Ibinasura ang lahat ng tatlong grounds sa inapila ng Duterte Camp para sa kanyang pansamantalang paglaya. At live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balita yan si News 5 anchor Ruth Cabal. Ruth, may mga bumisita na ba kay dating Pangulong Duterte matapos siyang mabasahan ng desisyon dyan? Oo, may at Bok, nandito nga tayo ngayon no sa labas. Itong nasa likuran ko. Diyan yung ICC Detention Center at tulad nga ng binanggit nyo ay mananatiling nakapiit diyan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga ang magdesisyon ang Appeals Chamber na ibasura yung apela para sa interim release ng dating Pangulo. At yung tinatanong mo sa akin kanina, kaya nga tayo nakabantay dito dahil dumalaw na itong kanyang apo na si Congressman Omar Duterte dito sa dating Pangulo. At kanina nakita natin siya, kasama niya yung kanyang pamilya at halos mag-iisang oras na silang nasa loob. Kaya antabayanan natin na ang kanilang paglabas at kakamustahin natin ang lagay ng dating Pangulo. Pero bago nga yan, Mean at Bok, isa tayo doon sa mga accredited media na nakapasok kanina sa loob ng ICC doon sa mismong korte nang basahin nga ng Appeals Chamber yung decision nito. Kasama natin doon sa galang ibukod nga dito si kay Congressman Omar na kinatawan ng pamilya Duterte ay naging witness din doon sa pagbasa ng decision ang ilang mga kinatawan ng NGOs, maging itong mga taga-konsulada at syempre yung mga taga-suporta ng dating Pangulo kasi open to the public yan kanina, first come first serve na pwedeng makapasok doon sa court. Kaya ito, balikan natin kung paano at ano ang naging basehan ng desisyon ng Appeals Court ng ICC. Binasa mismo ni ICC Appeals Chamber Presiding Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza ang desisyong nag-uutos na manatili si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kulungan dito sa The Hague, Netherlands. At malinaw ang desisyon. Having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Pero ano-ano ba itong tatlong grounds ng appeal at bakit binasura ng ICC ang mga ito? Ground number 1, hindi raw risk si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanyang kampo, mali ang pre-trial chamber sa pagsabing may dalang panganib si Duterte kung pakakawalan dahil mahina at may sakit umano siya. Sagot ng ICC, komprehensibo at makatwiran ang naging assessment ng pre-trial chamber at nananatili ang pangamba na kung palalayain,
baka hindi na bumalik si Duterte sa paglilitis. Baka rin daw makapag-intimidate ng mga testigo si Duterte gamit ang kanyang malawak na impluensya. Mr. Duterte's alleged involvement in briefing individuals is but one of the factors that the pretrial chamber took into account to support its conclusions on Mr. Duterte's inclination to interfere with investigations against him. Ground number 2, sapat daw ang garantiya ng bansang tatanggap kay Duterte sakaling payagan na makalaya pansamantala. Pero ayon sa ICC Appeals Chamber, hindi matitiyak ng bansang yon na mababawasan ang panganib na tumakas, mag-impluwensya sa mga testigo o makialam sa ebidensya. Sa madaling sabi, hindi sapat ang kanilang garantiya kaya tama ang pretrial chamber sa pagtanggi. At sa ground 3, humanitarian reasons. Giit ng depensa na mahina, infirm, at debilitated na raw si Duterte at cruel o kalupitan daw kung patuloy siyang ikukulong. Sinabi rin nilang bumaba ang cognitive faculties niya at hindi umano kayang tulungan ang mga abogado. Pero ang depensa mismo ng kanyang pamilya ang bumangga sa argumentong yan. Sa mga public statement nila, ang sabi, he is well engaged at stable. Kaya pinukoy ng ICC na walang sapat na ebidensya para sabihin hindi na niya kayang harapin ang proseso. At hindi rin ito sapat na basehan para sa humanitarian release. Rejected ang 3 grounds ng defense team ni Duterte, kaya binasura ang apelang pansamantala siyang makalaya. Ayun nga, Bok at Mean, unanimous ang naging desisyon ng Appeals Chamber at ayon sa ilang mga eksperto na tinanong natin, parang ituturing na daw yan na, na final. Pero binanggit din naman kanina ng Appeals Chamber na pwedeng halimbawa ay mag-file ulit ng kung gugustuhin nung depensa, pwedeng i-review itong naging desisyon na kung pwede silang mag-file ulit kung i-request nila para sa interim release. Sa mga oras na ito, yung sinabi ko kanina, hinihintay natin dito sa labas ng ICC Detention Center si Congressman Omar Duterte na nandun sa loob. At syempre, katulad ng nakagawian ng mga supporters dito, nandun sila sa tinatawag nila na Duterte Street, no? At nagtitipon yung ilang mga taga-support at meron ding ilan na nandito na hinihintay din si Congressman Duterte. Kanina nakausap natin sila at ang sabi nga nila, marami sa kanila nagsabi sa atin na hindi daw nila maintindihan kung bakit parang ganun yung naging desisyon ng korte. Pero umasa pa rin sila na kahit papano ay may magiging in the future ay magkakaroon ng baka mabago pa daw ito or magkaroon pa rin ng ibang favorable decision. At nakita rin natin kanina kasama ng mga supporters si Attorney Harry Roque at ganyan din yung kanyang naging naging reaksyon at bagitin ko na rin na itinanggi nga dahil nga nandun kanina si Attorney Roque, tinanggi niya na naaresto yung mga reports na naaresto nga daw siya. Balik sa inyo, Walkman. Hi Ruth, may tanong lang ako. Oo, balikan ko nga yung lagi kasing sinasabi ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte that sinabi mo na rin kanina, he is infirm and debilitated, he's cruel to keep him in custody during the trial. So, hindi nga yan kinatigan ng ICC. Pero doon ba sa decision, Ruth, meron man lang nasabi na pagsisiguro yung ICC na maa-address yun ngang health concerns sa dating Pangulo? Oo, actually, binanggit na rin yan na not only the appeals chamber, pero even yung original na decision ng pre-trial chamber, sinabi nila na hindi naman daw, na tinitignan naman daw at kinoconsider lagi na maayos yung medical services or health services para sa Pangulo. Pati nga, binanggit din dun sa original decision ng pre-trial chamber, yung pag-a-assure na even yung makikita niya yung mga pamilya niya, yung mga pagbisita sa kanya, kasama yan doon sa mga sinabi doon sa desisyon na nabibigyan naman ng pansin habang nakadetain siya dito sa ICC. Go ahead, sir. Bok, not sure if you can answer this question, but I'll try anyway and see if you can. Ako abogado huwag masyadong legal. Hindi math. Actually, observation lang eh. Of course, you have several groups there. I suppose you have the Duterte supporters and maybe some Gusto others. nyo ba makita sila? Ito, Sige. Ayan, Ayan sila. Okay. Uy, baka palitin tayo dito. Ayan, Sige. But what I mean to ask is this inasahan ba nila, did some of the groups expect this verdict and did some of the other groups, were some of the other groups taken by surprise? And which groups were these? Yung ibang nakausap natin, actually, ang sinasabi nila, nagulat daw sila na bakit ganon yung naging decision. Yung iba nga, habang ini-interview natin, medyo
emotional pa na naluluha sila. Siguro, umasa din sila talaga na mapagbibigyan kahit papaano. Yung isang na-interview natin kanina, si Sir Dudes, no? Sinasabi niya, pwede naman daw yung scenario na, I don't know how possible that is na, bakit hindi payagan halimbawa, makalabas lang dito even within the vicinity ng ICC. Yung mga ganun yung sinasabi nila. At saka sabi nga nila, yung hindi daw naging makatao yung decision kasi 80-year-old na lang, hindi na, man lang daw na-consider. So may mga ganun silang sinasabi, I just don't know how possible yung ganyan, kung paano yung gusto nilang maging release na kahit paano sabi nila, kahit dito lang sa labas ng prison, may ganun sila eh. So I think yung gusto nila, kasi di ba sinabi naman ng mga abogado na kahit na interim release, parang bail yan sa atin eh, di ba? Yeah. Na maraming conditions yan eh. So parang umaasa sila na sana kahit paano mapagbigyan kasi may certain conditions din, hindi naman talagang yung free na to walk around. Parang ganun eh, di ba? Na-explain na rin naman yan ng mga abogado. Okay. Sorry, pahabol lang isa pa. I suppose the next battle will be the question of whether or not the former president is fit to stand Is fit, trial, oo. di ba? Mhm. And Yes, you have oo. several deadlines there. December 5 for the findings ng medical experts, yung tatlong medical experts, and December 12 for the responses from the stakeholders. I'm wondering lang kung anong inaasahan, for example, ng yung mga tao dyan, for example, yung mga pro-Duterte supporters, are they confident na, actually, are they hoping that he is not fit to stand trial? Yun ang paulit-ulit naman nilang sinasabi na sana nga napapansin or nako-consider yung health and yung edad din ng dating Pangulo. Kaya yun yung sinasabi, kaya yung binanggit ko kanina na parang tingin lang hindi naging baka tao yun. Pero kahit anong mangyari, Bok, yun yung tinatanong ko rin sa kanila kanina, nandito ba kayo dahil may malaking desisyon na ganito? Ang sabi nila ay araw-araw naman daw silang nandito, araw-araw daw meron sa kanilang nakatoka or nakabantay dito. Kaya inaasahan natin sa mga susunod na araw or sa mga susunod na hakbang pa concerning this case ay mananatili naman daw yung supporters kasi yun ang sabi nila kasi gayon lang ako nag-cover dito so tinatanong ko sila kung ganito ba talaga lagi dito. Ang sabi naman nila ay halos araw-araw talaga silang nandito at nakabantay. Pero mahaba-haba pa yan, ha? Kasi I understand their Christmas break of sorts will extend until mga January 27, hanggang katapusan ng Enero. I mean, once they go on break for yes. Christmas. Oo. Titingnan natin kung yun ang yung sinasabi nila na na halos araw-araw silang nandito. Oo. Ruth, habol lang ako, isa na lang. Alam naman natin yung sagot dito, pero siguro mainam na liwanagin natin. No? Social media, yung mga netizens. Alam natin na ito ay desisyon para sa interim release, but in any way, may bearing ba yan dun sa magiging verdict? Kasi may mga nagsasabi na, wala na, guilty na yan, tuloy-tuloy na yan. May ganun bang bearing yung naging desisyon na yan? I can only speak for yung nakita ko or narinig ko doon sa mga legal experts, no? Kasi like ang explanation, ang paulit-ulit na explanation na nakita ko kay Attorney Conti, yung ICC Assistant Counsel, parang bail lang daw ito. So parang siya, parang sinasabi niya, hindi masyado makaka-affect kung i-release man o hindi. Kasi parang ang dating nito ay sa courts natin, yung regular courts, parang bail lang. So, uusad pa rin yung kaso. Parang ganon, di ba? Kahit anong mangyari. Nandiyan lang, uusad pa rin yung kaso. Pero, on the other hand, si Attorney Andres is saying na, ICC accredited lawyer, is saying na patay na yung kaso kasi kung ganyan yung mangyayari, kung payagan yung interim release, ang sinasabi niya, yung parang yung, paano yung mga witnesses, di ba? Yun din naman yung isang binabanggit doon sa decision, yung baka posibleng ma-intimidate or posibleng matakot, di ba? So magkakaiba rin yung sinasabi ng mga lawyers. So kung may bearing o wala. So but now it's been decided, no, that the president will continue pa rin ang kanyang detention dito sa ICC. Alright. Actually, I think yung mga variables that they're considering when it comes to the interim release decision, tatlo sila eh. From what I understand from si Gilbert Andres. Number one, whether or not he's likely to return, or the accused is likely to return. Number two, whether there's Flight risk, oo. Yeah, flight risk. Number two, whether there's a danger that of interference in the proceedings and in the investigation. To obstruct the proceedings. And lastly, ata, is whether there's a danger that there will be a commission of more commit the crimes. crimes again. Yes. So, yun, yeah. Kaya yun ang sinasabi ng na na-satisfy yung mga na yon, 'di ba? Yung mga
factors na yon, doon naman sa naunang desisyon. Kaya nga kinatigan ng appeals, 'di ba, na na-establish naman daw yon ng pre-trial chamber. Okay. Maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal. Nagre-report live mula sa The Hague, Netherlands. Nagbunyi ang pamilya ng mga biktima ng drug war nang malaman na sa kulungan na rin magpapasko ang dating Pangulo. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano nangyari sa watch party kanina ng mga drug war victims? Bok, early Christmas wish fulfilled. Ganyan ipinagdiwang ng mga pamilya ng mga biktima ng tukhang ang desisyon na manatiling nakadetene si Tatay Digong habang dinidinig ang kanyang kinakaharap na kasong pagpatay na itinuturing na crimes against humanity ng ICC. For these reasons, the third round of appeal is rejected. Masigabong na palakpak at hiyawan ang umalingaw-ngaw mula sa mga pamilya ng drug war victims matapos ibasura ng ICC ang hiling na pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa maliit na function room sa UP Law Center sa Diliman, Quezon City, nagtipon-tipon ang mga kaanak ng extrajudicial killings o EJK victims at human rights groups. Nakasuot ng puti at itim ang karamihan sa mga dumalo. Bitbit pa ng ilan ang larawan ng mga mahal sa buhay na pinaslang umano sa drug war. Si Isabel Espinosa napatalon sa galak at napayakap pa kay human rights lawyer Nery Colmenares. 2017 nang mapabilang ang anak ni Isabel na si Sonny sa 7 nasawi sa tinaguriang Caloocan Massacre. Nitong Miyerkules nang magdiwang ng kaarawan ang anak ni Isabel. Thank you, God! Hindi siya nakalabas! Advance birthday gift naman kay Lori Pasco ang pagbasura ng ICC sa apila ni Duterte. Sa linggo, ang kanyang 71st na kaarawan. 2 anak ni Pasco ang napaslang sa giyera kontra droga. Sobrang tuwa. Nabunutan ng tinik, advance Christmas din para sa amin. At totoong may magpapasko sa The Hague, si Duterte yon. Yes, so gusto din namin talaga na tumagal din yung buhay niya para yung sakit na ramdam ng mga pamilyang namatayan, maramdaman din niya na mahirap pala. Para kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, ang unanimous na pagtanggi ng ICC sa interim release ni Duterte ay isang malinaw na senyales na magpapatuloy ang kaso laban sa dating Pangulo. Ipinapakita din daw nito na walang VIP treatment sa ICC. Batas ang umiiral. It means that they were thoroughly convinced that there is basis for Duterte to remain in detention. Maski yung batas ng ICC, yung Rome Statute, nahihit kumbaga ang lahat ng requirements para manatili siya sa detention. Ayon naman kay ML Party List Representative Laila De Lima, inasahan na nila ang pagbasura sa apila. Wala raw ibang may kasalanan kundi si Duterte at kanyang mga taga-suporta dahil sa kanilang mga pahayag na siyang ginamit ng pre-trial chamber na siya namang sinang-ayunan ng appeals chamber. Baka kailangan daw munang maghinay-hinay ng mga anak at supporters ng dating Pangulo. Special mention si Davao City Mayor Baste Duterte na gumagawa raw ng bagong drug war sa Davao. Si dating Senador Antonio Trillanes sinabing hindi na dapat paasahin ang Duterte supporters na makakalaya pa ang dating Pangulo. Hindi na raw makakalabas si Duterte bilang kabayaran sa libo-libong Pilipinong pinatay niya. Dalawang mahalagang issue pa ang susunod na tatalakayin ng ICC, ang jurisdiction sa kaso ni Duterte at ang kakayahan niya na humarap sa paglilitis o fitness to stand trial. Sa December 5, ang deadline para sa assessment ng mga medical expert sa dating Pangulo. Ito yung sinasabi nila na binuong mga eksperto sa forensic psychiatry, geriatric and behavioral neurology. Ito po yung binuo dahil na rin po sa claim ng depensa na Duterte is not fit due to his cognitive decline. Bok, balik sa'yo.
Okay, maraming salamat, Gio Robles. Natulala at natahimik naman ang Duterte supporters nang marinig ang desisyon ng ICC Appeals Chamber. Ang pamilya Duterte tanggap daw ang desisyon. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Tahimik ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos marinig ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na nagbabasura sa apilang pansamantalang kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpe-prayer vigil sila sa PDP headquarters kanina. Lahat ay tulala at halos maiyak sa kinahantungan ng desisyon. Gusto po namin makalaya kasi matanda na po siya. Hindi na po siya nakikita dito. Tatay Duterte, umuwi na po kayo. Parang hawan na sa amin. Bumalik na po kayo kasi para maayos na po ang Pilipinas. Napakasakit po sir at alam ko po na malungkot po ang lahat sir. Kaya lang ang masasabi ko lang po sir, huwag po tayong susuko sir na ituloy po yung laban. Tanggap na ng PDP ang desisyon at patuloy daw na susuportahan si Duterte. Ang partido po ang PDP laban, patuloy po ang kanilang magiging activities. Kung meron pong maitutulong ang partido pagdating naman po sa request ng family, kung makakatulong po ito sa kaso ng aming chairman, kasalukuyang chairman, gagawin din naman po ito ng partido. Ang pamilya Duterte tanggap na rin daw ang desisyon ng may kapayapaan. Patuloy daw na makikipagtulungan ang pamilya sa defense team at susuportahan ang dating Pangulo at kanilang padre di pamilya sa pamamagitan ng araw-araw na pakikipag-usap. Nagpasalamat ang Duterte family sa dasal ng supporters. Ang mga Dabawenyo hindi na rin naitago ang lungkot. Inaasahan daw kasi nila na makakalaya ang kanilang dating alkalde. I felt so sad and disappointed because I really thought that makakauwi na po here sa Davao si Tatay Digong, and kasi matagal na rin po naming hoping sana makalabas na siya soon. Be strong, Tatay Digong, be strong, and I pray for you. Love ka na mga taga Davao. Nakasama mong kasing-kasing, tanan. Ang apo ni ex-PRRD na si 2nd District Representative Omar Duterte hindi raw maintindihan kung bakit ibinasura ang depensa. Nasa The Hague siya para suportahan ang lolo. Hindi ko rin maintindihan bakit nag-reject lahat ng grounds. Ang si PRD po is 80 years old. It's a sad day for me. Pero later, kailangan ko mag-smile-smile konti kasi mamaya magkita kami, dalaw kami mamaya. So hindi pwede ganito na mood sa loob. Si dating presidential spokesperson Harry Roque nasasaktan daw bilang abogado na nabaliwala ng ICC Appeals Chamber ang humanitarian plea. Hindi dapat gano'n. Sometimes it's about law, but it's also about justice and about the call of humanity. Si Senador Robin Padilla hindi rin maiwasang madismaya. Nung nagbabasa na yung judge, sabi na niya yung mga merits, sabi ko sa aking lawyer, wala na to. Malungkot na to. Yun po, malungkot. Siyempre, depressed. Posibleng bumalik daw ng Netherlands si Padilla pagkatapos ng sesyon. Sa huling usap naman nila ni VP Sara, bibiyahe raw ng dahig ang bise. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Malacanang at ilang miyembro ng gabinete sa habeas corpus petition para kay dating Pangulong Duterte. Ang petisyong yan ay inihain ng magkakapatid na Duterte para sa agarang pagpapauwi sa kanilang ama mula sa The Hague sa The Netherlands. Tinukoy ng Korte ang mahalagang isyong dapat sagutin ng gobyerno kabilang ang legalidad ng pag-aresto at detensyon sa dating Pangulo, ang kapangyarihan ng ICC sa kabila ng pagkalas ng Pilipinas at kung naayon ba sa batas ang pagsuko sa kanya. May 30 araw ang palasyo at ilang opisyal para magkomento. 110 million pesos ang ibinalik ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa Kabanambayan. Umaasa siyang dagdag points ito para maging state witness. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Bulto-bultong pera ang ipiniresenta ng Department of Justice ngayong araw. Aabot yan sa 110 milyong piso na ibinalik ni dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Ayon sa DOJ, ang perang ito ay bahagi ng 300 million pesos na nakulimbat ni Alcantara sa mga maanumalyang flood control projects. Pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. So mahalagang bahagi ho to. Ang ibinalik na pera ay susuriin ng Land Bank of the Philippines para malaman kung tama ang bilang at hindi peke. Pagkatapos ay ibabalik ito sa kaban ng bayan o sa Bureau of the Treasury. Sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Pero hindi porket nagsauli na ng pera si Alcantara ay kwalipikado na siya bilang state witness. Nauna na siyang nag-apply bilang state witness pero sa ngayon, provisionally admitted pa lang siya sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, patuloy pang ina-assess ang kanyang kwalifikasyon. May napakalaking obligasyon din ng state witness. Magpakatotoo siya, gumanap siya bilang witness, haharap siya sa husgado, totoo yung kanyang mga sinasabi. Pag napansin natin na lumalabas at lumalabag siya sa terms and conditions ng kanyang pagpasok dun sa programa, pwedeng maging usapin yun at matanggal siya sa programa. Sabi niya, ito na lang matutulong niya para sa bayan. So, gusto rin niya naman ibalik talaga yung mga nakuha. Yun pong inaasahan namin. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Nahaharap si Alcantara sa mga reklamong malversation through falsification of public documents, perjury, graft at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Naghain siya kanina ng kanyang counter affidavit. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pipigilan ng gobyerno na magamit ni Zaldico ang kanyang mga helikopter at eroplano na umunoy nasa Singapore at sa Malaysia. Ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kay Ko at sa iba pang mga pugante, umuwi na kayo. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. Babalayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban kay Zaldico at si iba pang sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Inutusan ng Pangulo ang Department of Transportation at Civil Aviation Authority of the Philippines na makipag-ugnayan sa Malaysia at Singapore. Ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. May freeze order na ang Anti-Money Laundering Council kaya hindi na pwedeng gamitin ni Ko ang kanyang mga aircraft. Sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. Kaninang umaga, sinalakay ng higit 100 pulis at operatiba ng NBI ang isang hotel sa Pasay na pag-aari ng Sunwest Incorporated, ang kumpanyang iniuugnay kay Ko. Sa bisa ng arrest warrant, target hulihin ang 3 wanted na opisyal ng Sunwest. Based on the information that we received yesterday, is dito itinago and dito sila nag-cover as one of the employee. Pinasok ng mga operatiba ang bawat kwarto ng hotel. Makikitang pati mismong kitchen area at event hall nito hindi pinalampas. Aminado ang PNP, bukod sa kanilang mga sariling intelligence assets, marami na ring mga sibilyan ang tumutulong sa kanilang magsabi patungkol sa kinaroroonan ng mga nasa wanted list na hindi pa rin naaaresto. Higit 1 oras silang naghalughog, pero ni anino ng 3 wanted, wala. Nagpaliwanag naman ng mga otoridad kung bakit ang daming pulis at NBI gayong 3 lang naman ang huhulihin. It's not overkill. Unang-una, ilan ito? 10 floors. No? So we have to do it in a orderly manner and a fast, mas mabilis. No? At saka para ma-cover up natin yung lahat ng floors. Nagbabala rin ng mga otoridad sa mga magkakanlong sa mga wanted na pati kayo ay kakasuhan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod, bumberong ikakasalansana sa susunod na buwan, kabilang sa mga nasawi sa sunog sa Hong Kong. At Malacanang giniit na pwedeng diskartehan ang 500 piso para magkasya pang Noche Buena. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Kasado ng malawakang protesta kontra korupsyon sa darating na linggo. May mga nanawagan na magbitiw pareho sina Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Ang babala naman ng Defense Department, posibleng arestuhin ang mga mananawagan ng destabilisasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Manan Enriquez. Managot ang mga korap, lalo na ang mga sangkot sa flood control scandal. Diyan sa sentro ang panawagan ng mga magpoprotesta sa linggo, November 30 sa EDSA People Power Monument mula 9 a.m. hanggang 6 p.m. Kasali dyan ang grupong Akbayan. Paglilinaw nila, hindi nila isisigaw ang Marcos resign, pero hindi ibig sabihin niya na absuelto siya sa mga nangyayari. Ang call natin ay for BBM to be accountable, for BBM to explain and respond to the charges, and for BBM to take on concrete political actions, hindi puro propa lamang. Itong issue ng pananagutan ay napakahalaga sa atin dahil kita naman natin apektado tayong lahat sa sobrang grabeng korupsyon. At kailangan maitigil na natin ito. Pero kung may magdadala raw ng placard na nakalagay ay Marcos resign, nirirespeto nila ito. Naiintindihan din daw ng makabayan na ang panawagang Sara resign, lalo't impeached ng Kamara ang vice-presidente. Definitely, kailangan managot ng mga Marcoses. Huwag lang po natin ipapahijack sa kampo ni VP Sara na talagang naghihintay. Sabi nga niya, ready na siyang mag-assume kung sakali man, di ba? Naniniwala rin ang Kabataan Party List na dapat parehong managot sina PBBM at VP Sara. Pero tanong ni Congressman Paulo Duterte, anti-corruption daw ba talaga ang kabataan o anti-Duterte lang? Sagot dyan ni Congresswoman Rene Co. We can be both, no? Dahil actually tayo, anti-Marcos, anti-Duterte, anti-corruption. Yun nga po ang ibig sabihin pag sinasabi natin, lahat ng sangkot dapat managot. Kahit ang mga nasa tuktok. Babala naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro, pwedeng arestuhin ang mga mananawagan ng destabilisasyon. Maituturing daw yang krimen. That's totally illegal and that's inciting to sedition. So when you say withdrawal of support, it's an indirect way of saying I'll take over, which is illegal. Kung totoong accountability at transparency ang gusto, hindi raw government reset ang isusulong ng mga grupong ito, kundi pagkakaroon ng hustisya. Pagtitiyak naman ng palasyo, handa ang mga pulis para sa seguridad sa linggo, partikular na sa paligid ng Malacanang. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. 2 araw bago ang protesta sa linggo, naghapunan si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagtitipon nila sa Malacanang, nagpasalamat ang Pangulo sa paglilingkod ng sandatahang lakas. Sa kabila raw ng mga kinahaharap na pagsubok ng bansa, dapat daw manatiling tapat sa konstitusyon at sa pagprotekta sa mga Pilipino. Nananawagan din ng Pangulo na huwag magpadala sa mga kasinungalingan sa gitna ng mga kumakalat na impormasyon ng pagkakawatak-watak ng bansa. Batikos ang inabot ng DTI sa mungkahin nilang kasya raw ang 500 pesos para pambili ng pang Noche Buena. Ang tanong ng ilan, saang planeta kaya yan mapagkakasya? Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Saan aabot ang 500 pesos mo sa Pasko? Sabi ng Department of Trade and Industry, kasya na yan pang Noche Buena sa maliit na pamilya. Hindi naman daw nagmahal ngayong taon ang karamihan sa Noche Buena items. Kasya ng 500 pesos, but it depends on the number of the family members. Ang family members na kasya itong 500 is mom, dad, and 2 children. Pero teka, ano bang eksaktong mabibili sa 500? Base sa price guide ng DTI, makakabili ka ng Christmas ham, 170 pesos, pasta, 30 pesos, spaghetti sauce, 48 pesos and 50 centavos, macaroni, 40 pesos and 95 cents, mayonnaise, 55 pesos, cheese, 56 pesos and 50 cents, fruit cocktail, 61 pesos and 75 centavos, all-purpose cream, 36 pesos and 50 cents, 10 pandesal, 20 pesos and 75 cents. Ang total, 526 pesos and 95 cents. Lagpas yan sa budget. Hindi pa kasama ang mga sahog, pampalasa at mantika. Sabi ng DTI, pwede namang tipirin.
Pero para sa ilan, ibang kwento yan. Kasya lang daw yan kung magta-time travel ka. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanaya. Tanong naman ni Congressman Terry Ridon, sa anong planeta kaya kasya ang 500 pesos na Noche Buena? Ang Kabataan Party List, mga korap daw dapat ang magtiis sa 500 pisong Noche Buena. Sagot naman ang palasyo. Kasi kung yun lang naman ang kaya ko. May mga grocery stores na may discount. Depende po yan si diskarte. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, mga namatay sa sunog sa Hong Kong, pumalo na sa higit 100. Kabilang isang bomberong ikakasalasana sa susunod na buwan. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Pumalo na sa higit 100 nasawi sa malawakang sunog sa Hong Kong. Isang nakaligtas na Pinay ang nagkwento ng kanyang naranasang bangungot makalabas lang sa nasunog na gusali. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Humupa na ang apoy sa 7 residential building ng Wang Fu Court Housing Complex sa Tai Po, Hong Kong, pero hindi pa tapos ang bangungot. Maraming residente ang nawalan ng tirahan at ang mas masaklap, nawalan ng mahal sa buhay. Kabilang sa mga namatay ang isang rumesponding bumbero. Ikakasal pa naman sana siya sa susunod na buwan sa kanyang nobya ng 10 taon. Sa huling tala ng Hong Kong officials, higit 100 na ang nasawi sa sunog. 70 ang sugatan habang nasa 300 ang nawawala. Kabilang sa mga hinahanap ang isang babaeng OFW na nakatira sa isa sa mga gusali. Nananatili naman sa intensive care unit ang isa pa nating kababayang natrap sa kwarto ng magkasunog. Sa isang Facebook video, ikinuwento ng nakaligtas na Pinay domestic helper na si Karen Dadap ang kanyang naranasan. Nasa 9th floor daw sila noon ng kanyang inaalagaang bata. Wala raw siyang narinig na fire alarm. Nalaman lang niya na may sunog nang tumawag ang kanyang employer. Hindi ko alam kung paano kami nakalabas dun. Basta bumabagsak na yung apoy sa amin. Sabi ko siya, takbo lang ng takbo habang umiiyak kaming dalawa. Ayon sa DMW, 22 Pinoy ang kanilang minomonitor na nangangailangan ng tulong. Inaalam pang meet siya ng apoy, pero 3 na ang naaresto dahil sa umunoy gross negligence. Iniimbestigahan din ng Hong Kong authorities ang paggamit ng bamboo scaffolding na posibleng naging dahilan kaya umakyat ang apoy. Kasabay nito, ipinag-utos ni Hong Kong leader John Lee ang inspeksyon sa lahat ng bamboo scaffolding. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Susunod na ang showbiz. May nagbabalik kapatid. Willie Revillame muling maghahatid ng saya at papremyo sa bago niyang game show. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Showbiz Tonight na tayo.
Bongga ang showbiz comeback ni Willie Revillame. Bukod sa may bagong show, si Kuya Will ay may sariling channel na rin. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. After almost 1 year, nagbabalik kapatid na si Willie Revillame. Present nga sa ceremonial signing ni Kuya Will, sina MQuest President and CEO Jane J. Basas, Signal First Vice President and Chief Revenue Officer Gerard Milan, at iba pang mga opisyal para sa channel na Will TV. And for that, gagamitin ni Kuya Will ang pinakabago at state-of-the-art studio dito sa Launchpad sa Reliance Mandaluyong. This time around, it's going to be a much bigger partnership because it's beyond just a TV program. We're actually going to help Kuya Will build his own channel on Signal, Will TV, and we will assign it a very premium position, which is Channel 10. Marami kasing balita na hindi ako babalik ng TV5. Maraming balita na hindi ka tinanggap. Actually, kami po ni MB po ay magka-partner. Yung pinapagawang studio at yung building. So paano ka hindi babalik? Partner mo yan. Napakasaya namin na bumabalik si Kuya Will. At talaga para sa mga audience natin ng Signal. Ano? Yes. And kaya pinili natin na ilagay siya sa channel na madaling mapanood, madaling abutin, Channel 10, para mas marami pang nakakapanood. And guess what? Magsisimula na ito ngayong Christmas season, Lunes hanggang Linggo. At ang title, Willionario. Bagay na pinaghandaan raw niya during his downtime. In true Kuya Will fashion, Bigyan ng jacket yan. Abangan nyo yan. Meron tayong segment sa ating pong Willionario. Bigyan ng jacket yan. bukod sa mga bagong segment, abangan din ang mga bagong co-host na makakasama sa Willionario. Abangan si Kuya Will at ang Will TV sa Signal Channel 10 this December. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. After 11 years, nagbabalik sa big screen si Rica Peralejo para sa MMFF entry na Manila's Finest. Bumisita pa nga siya dito sa Kapatid Network. Say ni Rica nang bumisita siya sa Good Morning Kapatid, perfect na comeback niya ang pelikula dahil gusto raw talaga niya ay yung makabuluhang proyekto. Gaganap si Rica bilang si Yoli Magtibay, ang asawa ng karakter ni Piolo Pascual. Iikot ang pelikula sa isang grupo ng mga pulis at kung paano kumilos ang mga babae noong 60s. Ang Manila's Finest ay produced ng MQuest Ventures, Signal at Spring Films. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy weekend mga kapatid. Huwag niyo po kalimutan, sa linggo, meron tayong special para doon sa... Special Trillion, coverage. Special coverage at special. Special. Para sa Trillion Peso March. Isip ko kasi pag special lang, siopaw. Kaya kailangan special coverage. Gutom na ako. O, anong oras? Bok? Hindi ko alam. Baka po may remote, tas wala. Paano sila marunong maghapon sila? Ako alas 2, yung iba hindi ko lang alam. Alas 2 po yung call time niya. So, bangan niyo po siya dyan. Mag-adjust na. Adjust na. Mag-goodbye na nga tayo. Tapos na makukuha sa atin. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Stop snorting, Johnny. Hanggang sa Lunes po, kami inyong kapatid sa balitan sa public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako lang po si Edlin Gao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.